Magandang umaga po sa inyo lahat. Dito po sa Canada ay 9:30 ng Thursday morning. So sa mga nakikinig po sa akin ngayon sa Facebook Live, maaring dyan po sa Pilipinas ay gabi na po, mga 12:30 ng madaling araw na po. Ah, Gayon pa man po, ano bang oras dyan, anong araw, nandito po ako upang magbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Ito pong Filipino Bible Study ng tungkol sa mga puso na nakikita po natin sa Biblia. So ito po ang aking ituturo sa araw na ito. Ang title po ay Ang Bagong Puso, ang Binagong Puso ng Panginoong Diyos. At pag-aaralan po natin ang Ezekiel 36 verse 26 at pangalawang Korinto 5 verse 17. Ito po yung kauli-hulihang pag-aaral po natin sa iba't ibang mga uri ng puso sa Biblia. So manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na makapagbukas po kami ng inyong salita. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maunawaan ang ituturo po niyo sa amin sa araw na ito. Nawa ay ang mga nakikinig po sa amin ngayon sa Facebook Live at sa recording po mamaya ay magkaroon po ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoong Yesus at ang mga taong hindi pa po nakakilala sa inyo, nawa sila rin po ay magkaroon po ng personal na relationship kay Kristo. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So katulad ng sabi ko po, pag-aral po natin na Ezekiel 36 verse 26 at ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay? So basahin ko po muna itong dalawang passage po natin. So sa Ezekiel 36 verse 26, sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At yung 2 Corinthians po, chapter 5 verse 17, ito po yung sinasabi ng Biblia. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Okay? So, nais po ba ninyo na magkaroon ng bagong panimula sa inyong buhay? Bawat araw po na paggising po natin, katulad po ngayong umaga ito, paggising ko, nakita kong bagong ah, mundo, bagong buhay, bagong oportunidad o pagkakataon na mailuwalhati ko at papurihan ng aking Panginoong Yesus. At minsan po sa pagsimula ng taon, katulad po ng nakaraang Enero, sa January 1 or December 31st po, nanalangin po tayo o umaasam-asam po tayo na magkaroon tayo ng bagong panimula sa susunod na taon. Ganoon din po sa pagising po natin sa umaga, nais po natin na may panibagong simula tayo. Kasi minsan po, yung mga nakaraang araw natin o kaya nakaraang taon ay hindi po masyadong maganda, no? So, nagnanais po tayo na maging maayos po ang ating mga umaga, ang ating araw. At gayon po ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Binibigyan po tayo ng bagong simula sa araw-araw na ating paggising. At yun po ang ating pag-asa. Ang pag-asa po na ito ay dahil po kay Kristo. Kung wala po tayong relationship kay Kristo, yung mga bagong simula po ay walang kwenta. Wala pong pag-asa. Pero dahil si Kristo po ay nasa ating buhay, siya po ang nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa sa bawat pagising po natin. Okay? So sa Ezekiel 36 verse 26, nakita po natin, no? Binasa ko po kanina, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Sabi po yun ng Panginoon. So balikan po natin muna uli yun dahil gusto ko pong ipaliwanag ang nais pong sabihin ng Panginoon sa passage po na ito. So Ezekiel 36 po, verse 26. Kung meron po kayong mga Biblia, Um, hinihikayat ko po kayo na buksan din po ninyo inyong Biblia, kung sa English po man o sa Tagalog. Ako binabasa ko po ito sa Tagalog version. Okay? So sabi po again ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo
Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So, bagong puso, bagong espiritu, ito po ay nanggagaling lang po sa Panginoon. Hindi po ito pwedeng manggaling sa atin o sa ating relihiyon o sa ating pastor. Okay? Hindi po ito manggagaling sa kanino mang tao, kundi sa Diyos lamang po. At siya po ang nagbibigay sa atin ng initiative. Siya po ang nagpapasimula ng bagong puso at ng bagong espiritu. At siyempre po, kung meron tayong bagong puso at bagong espiritu, aalisin niyo po yung mga luma. Okay? Yung puso po natin na bato at ang puso po natin na matigas, gagawin po niyang pusong laman or fleshy heart. Pangalawa po, in 2 Corinthians 5:17, sinasabi po doon na kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang. Again, basahin ko po uli para maliwanagan po tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 po. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, okay? Ibig sabihin po, kung tayo po may personal na relasyon kay Kristo, kung tayo po ay tumanggap na kanyang handog na buhay na walang hanggan at iniligtas po niya tayo, binigyan niya po tayo ng personal at intimate na relationship sa kanya, sabi niya, tayo po ay naging bagong nilalang. Ibig sabihin po, hindi nagbabago yung katawan natin, pareho pa rin po. Pero bago na po yung ating pag-iisip, ang ating pagsasalita, ang ating mga behavior. Mamaya, ipapaliwanag ko po mabuti sa inyo ano ibig sabihin po ng magiging bagong nilalang. Yung lumang bagay po sa buhay po natin, lumipas na. Aalisin po yun ng Panginoon at ng lahat ay nagiging bago. Kaya po tayo ay bagong nilalang. So, tandaan po natin, ang Diyos po ang nagbibigay ng bagong puso. Pero hindi po niya tayo bibigyan ng bagong puso kung hindi po natin isusuko ang ating buhay sa Kanya. So, nararapat po na magkaroon po na tayo ng kapatawaran na ating kasalanan at pag tayo napatawad sa ating mga kasalanan, then siya po ay papasok po sa ating buhay, bibigyan niya po tayo ng bagong puso, bagong espiritu at tayo po ay magbabago sa ating mga pag-uugali, sa ating mga aksyon, sa ating mga attitudes sa tao at sa Panginoon also. Okay? So, una tingnan po natin yung pangako po ng Panginoon na bagong puso. Doon po sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Tandaan po natin ang pagbabago na ito ay galing po sa Diyos. Kaya ito po yung tinatawag ko na makadiyos na pagbabago. Hindi po yung pagbabago na gawa-gawa lang po natin. Dahil yung gawa-gawa po lang natin na pagbabago sa ating buhay o sa ating pag-uugali, hindi po yan tatagal. Pansamantala lang po yan. Pero kung ang Diyos po mismo ang magbabago ng ating puso at isipan, yan po ay forever. Talagang panghabang buhay po yan. Diyos po ang pinagmumulan ng pagbabago nito, katulad po sinabi ko. Sabi po niya sa Ezekiel 36, bibigyan ko kayo ng bagong puso. So, ito po yung pangako ng Diyos. Pero kailangan po, sabi ko kanina, isuko po ninyo inyong buhay. Hindi po kayo bibigyan ng bagong puso na para kayong robot, no? Gusto po ng Panginoon na willing po kayo natanggapin po yung bagong puso na inihahandog po niya sa inyo. Mamaya po, tuturo ko po sa inyo kung paano po niyo tatanggapin tong bagong puso at bagong espiritu. Okay? Sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, yung pusong bato po ay gagawin po niyang pusong laman. Yung matigas na puso po kasi, yun po ay hindi po sensitibo sa salita ng Diyos. Hindi po yung sensitibo sa tinig ng Diyos. Pag tayo po ay matigas ang puso, hindi tayo masunurin, no? So kaya nga po yung mga anak po natin o tayo po mismo ng mga bata pa tayo, yung mga magulang natin ay naiinis sa atin o hindi po natutuwa dahil po matitigas ang ating mga ulo. So ganoon din po tayo bilang tao. Matigas po ang puso natin sa Diyos. Ayaw natin sumunod. Pero dahil sa pagbabago na ipagkakaloob niya po sa atin, kung tayo po ay hingi ng tulong sa Kanya at papatawarin tayo sa ating mga kasalanan, babaguhin po niya ang ating mga puso at gagawin niya po itong pusong laman. Puso na sensitibo po sa tinig ng Diyos at sa salita ng Diyos. Pangalawa, makita po natin ang kapangyarihan ng kaligtasan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
Tayo po ay naging bagong nilalang. So, dito po nagkakaroon tayo ng bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Si Kristo po ay hindi po basta salita na namumutawi sa ating mga labi, yung ginagamit natin parang swear word po siya, o kaya pag nagugulat po tayo, pero tayo po ay nagkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo. Okay? So 2 Corinthians chapter 5:17, sabi po doon, tayo po ay bagong nilalang. Binago po tayo. At dahil po bagong nilalang tayo, bago na rin po ang pagkakilala natin kay Kristo. Pangalawa, yung kalikasan po natin binago. Ano po yung mga binago sa atin? Yung pag-uugali po natin, yung mga action po natin, yung pag-iisip po natin, yun po ay babaguhin ng Panginoon kung kayo po ay magkakaroon ng relationship sa Panginoong Kristo. So sabi po sa Filipos 2:13, Diyos po ang gumagawa sa atin para po tayo ay mabago. So, again, yung initiative po na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, galing po kay Kristo, at yung initiative na para po tayo mabago, galing rin po sa ating Panginoong Diyos. So, basahin ko lang po yung Filipos 2:13. Sabi po ng Biblia, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalu Excuse me. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So, napakalinaw po, no? Diyos po ang gumagawa, siya po ang nagbibigay sa atin ng relationship kay Kristo, siya rin po rin yung gumagawa para sa ating pagnanais at sa ating mga mabubuting gawa. At ginagawa po niya yon dahil po sa kanyang mabuting kalooban o ang kanyang perfect will, yung good pleasure po niya. So again, hindi po tayo nag-iisa dahil mahirap pong baguhin talaga ang ating sarili. Katulad sinabi ko po kanina, maaari po niyang baguhin ninyong sarili pero pansamantala po yan. Pero kung ang pagbabago ay galing po sa Diyos, yan po talaga ay forever, no? Hindi po yan mawawala dahil ang Diyos po mismo ang magbabago sa ating kalikasan. Pangatlo po, ang pamumuhay na may bagong puso. So, kung may bagong puso po na galing po sa Diyos, magkakaroon po tayo ng una-una, pagnanais na maging banal. Okay, sabi po sa Mateo 5:6, nagugutom sa katuwiran. Okay? So, basahin ko po yan sa Mateo chapter 5:6. Okay? Sabi po ng Biblia, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Sila ay bubusugin ng Panginoon, hindi po ng pagkain, kundi ng espiritual na pagkain. So ano po yung mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran? Ito po yung mga tao na Kristiyano na patuloy pong naghahangad ng katuwiran o ng righteousness sa kanilang buhay. Sila pa rin yung nais na patuloy na maging banal, patuloy na sundin ang halimbawa po ng ating Panginoong Kristo sa kanilang mga buhay. So, ganoon din po. Tanda po natin itong Mateo 5:6 at yung mga previous passage po nito and after this verse ay tinatawag po natin minsan na Beatitudes. Itong mga Beatitudes po ay hindi po pamamaraan para po tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ito pong Beatitudes ay ang mga pag-uugali, ang mga katangian ng mga Kristiyano at mga tunay na tagasunod po ni Kristo. Okay? So, hindi po ito yung daan para po tayo maligtas, kundi po ito yung ugali o katangian natin bilang mga Kristiyano. Tayo po dapat nagutom at nauuhaw sa mga katwiran na galing po sa Diyos. At hindi lang po tayo nagnanais ng kabanalan, kundi patuloy po rin yung pagbabago. So, ito yung tatawag ko po na sanctification. So, the moment na tayo po naligtas ng Panginoong Kristo, hindi po ibig sabihin na tapos na po ang ating buhay at tayo perpekto na. Hindi pa po. Araw-araw po na ating pagising, binabago po na tayo ng Panginoon hanggang sa dumating po siya or tayo po ay mawalan ng hininga, mamatay po tayo at mapunta po tayo sa kalangitan. Sabi po sa Roma 12:2, nandiyan po yung pagbabago ng ating kaisipan. Roma chapter 12 verse 2,
Okay? Sabi po dito, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. So, pagbabago ng pag-iisip. Paano po tayo magkakaroon ng pagbabago ng ating pag-iisip na ang pag-iisip po natin ay tama at matuwid at hindi po puno ng kabuktutan? Sabi po niyan, huwag po natin tularan ang sanlibutan. Ibig sabihin, yung lifestyle po ng mundong ito. Ano po bang lifestyle ng mundo? Materialism, greed, selfishness, self-centeredness. Yun po. Huwag po natin tularan yon. Kundi baguhin po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Paano po natin gagawin yon? Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng Biblia, sa pamamagitan po ng pananalangin, sa pamamagitan po ng fellowship sa mga kapwa natin mga Kristiyano. Kung gagawin po natin yon, magbabago po ang ating pag-iisip at hindi po tayo may impluensyahan ng sanlibutan ito at ng lifestyle po ng mundo. Pangatlo po, makita po natin yung bagong puso sa ating buhay sa pamamagitan ng fruit of the Spirit o yung bunga ng Espiritu. So makita po natin to sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23. Okay? Ito po yung bunga ng mga binagong puso ng Panginoon. Subalit, verse 22, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So ito po yung mga katangian na de-develop po sa atin ng Panginoong Diyos pag tayo po ay binabago po niya. So nagkakaroon po tayo ng pag-ibig. Yung pag-ibig na hindi lang po yung last, ha? Yung tunay na pag-ibig, yung pagmamahal sa Diyos at sa oso sa tao. Nandiyon po yung kagalakan. Ibig sabihin, joy, no? Kahit na po malungkot tayo, kahit na po may mga problema tayo, nandun pa rin yung joy. Dahil ang joy po, yan yung nasa loob po natin. Hindi po to base sa mga events o situation o happening ng buhay natin. Ang joy po, dahil po sa kagalakan na galing po sa Diyos. Na kahit na po tayo po'y nalulungkot o umiiyak, nandun pa rin po yung kagalakan dahil ito po'y galing po sa Espiritu Santo. So, in conclusion po, ano po yung mga matutuhan natin dito po sa dalawang passage na binasa natin sa Ezekiel at sa Second Corinthians? Una-una, ang Diyos po ang nagbibigay ng bagong puso. Hindi po kayo magkakaroon ng bagong puso dahil ang Diyos lang po ang ating greatest surgeon. Siya po yung nag-change po ng mga puso natin. Yung pusong matigas, pusong bato, ginagawa po niya ng pusong laman. Pangalawa po, tayo po ay pinalaya na mula sa nakaraan upang tayo mamuhay sa katwiran. Yung nakaraan po natin, yun yung buhay na makasalanan. Ngayon po, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na makatuwiran, a life of righteousness. Pangatlo, isuko po natin ang puso natin sa Diyos at magtiwala tayo sa pagbabago na siya lamang po ang makakagawa sa ating mga buhay. So, maaring kayo po ay nakikinig sa akin ngayon, sabihin po ninyo, hindi ko naman po naintindihan to, hindi naman ako Kristiyano. Paano ba ako maging Kristiyano? Sabi po ng Biblia, tayo pong lahat ay nagkasala. Okay? Basahin ko po sa Roma chapter 3 verse 23, no? Sumalam ko muna sa verse 10, Roma chapter 3 verse 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit ni isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. So, tayo po talaga, mga ligaw na tupa po tayo. Hindi po tayo naghahanap sa Diyos. Although maaaring meron po tayong kaunting kaalaman sa Diyos, pero hindi po natin siya hinahanap by our nature. At dahil po doon, sabi po sa Romans 3:23, dahil tayo po hindi naghahanap sa Diyos, tayo po hindi matuwid. Ang, sabi po dito ng 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So tayo po ay sinners. Tayo po ay sinners dahil tayo po ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos. By nature, ganyan po tayo.
Kahit po yung mga maliliit na bata, hindi nyo po kailangan silang turuang ah, magkasala. Natural po sa kanila na matutong magsinungaling or sumuway sa utos po natin ng mga kanilang mga magulang. So, ganun po tayo lahat ng tao. Tayo po lahat ay makasalanan. Kahit na po sinasabi natin minsan na ang kasalanan natin ay maliit kumpara sa kasalanan ng mga kriminal, ang kasalanan po sa mata ng Diyos ay pare-pareho. Equal po ang lahat ng kasalanan. At dahil po tayo lahat na makasalanan, sabi po ng binasa ko sa Romans 3:23, hindi po tayo nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ibig sabihin po, may standard po ang Diyos. Ang standard po ng Diyos ay perfection. Para magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya at para po tayo mapunta sa langit, kailangan po standard ng Panginoong Diyos ang susundin po natin. At dahil ang standard po niya ay perfection, ano po ibig sabihin nun? Wala pong makakapunta sa atin sa langit sa pamamagitan ng ating mga sariling mabubuting gawa. Kahit anong gawin po natin, kahit gumawa tayo ng mahabang-mahabang hagdan patungo sa langit, hindi po natin magagawa yan. Kahit na po, sabihin po natin, mas marami kang mabuting gawa kaysa sa mga masasamang ginawa mo o sa mga kasalanan mo, hindi ka pa rin makakarating sa langit. Dahil, sabi po ng Diyos, kailangan perpekto ka. Kailangan wala kang bahid ng kasalanan. So ano pong dapat natin gawin? Ano po? Para po tayo ay makaabot sa Panginoong Diyos at makapunta tayo sa langit pag tayo po'y binawian ng buhay. Wala. Wala po tayong magagawa. Sabi po ng Efeso 2, no? 8:9. Okay? Basahin ko po to. Ephesians 2:8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Narinig po ba ninyo? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Maliligtas po kayo, maliligtas po ang mga tao, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. So paano po? Sabi po dito, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino po? Pananampalataya sa ginawa po ni Kristo. At yung pananampalataya nito ay kaloob din po ng Diyos. So wala po tayong maaaring gawin para po tayo ay maligtas. Si Yeso Kristo po ang may ginawa at siya po ay namatay sa krus at nabuhay na maguli. At yung pong ginawa po niyang iyon ang nagbibigay po sa atin ng pagkakataon na tayo po ay maligtas. So balikan ko lang po sa Roma, Roma chapter 6, verse 23. Sabi po dito ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So dahil po tayo may kasalanan, sabi po diyan, anong bayad? Kamatayan. Parang kayo po, no? Kung nagtatrabaho po kayo, meron po kayong sahod or salary. Pwedeng weekly, every 2 weeks, or sometimes once a month, no? Ganun po ang nangyayari. So, dahil po tayo may kasalanan, may penalty din po yan. May bayad po. Sisingilin po tayo ng Panginoon. Ang bayad po na yan ay kamatayan. Yung kamatayan po sa Biblia ay dalawang klase, no? Una po, yung natural na kamatayan po natin, dahil lahat po ng tao ang mamamatay, yung physical na kamatayan. Pero ang mas importante po na sinasabi po sa Biblia, yung spiritual na kamatayan or spiritual death. Ang spiritual death po, ito po yung pagkahiwalay po natin sa Panginoong Diyos na lumikha po sa atin. Siya po ang lumalang sa atin at dahil tayo po'y makasalanan, forever po tayong may hiwalay sa Kanya pag tayo po'y namatay. Ibig sabihin po, pag tayo po'y namatay, hindi tayo mapupunta sa langit, kundi sa impyerno. Dahil doon po ang puntahan ng mga tao na wala pong relasyon sa Diyos. Ang mga tao na hindi po perpekto. Ang mga tao na makasalanan. Pero gumawa po ang Diyos ng paraan para magkaroon po tayo ng pagkakataon na mapunta sa langit.
At hindi po yun sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi po yun sa pamamagitan ng inyong relihiyon. Kahit na sabihin po niyan, ay pumupunta naman ako pastor sa Baptist Church or sa isang simbahan na nagtuturo ng Kristyanismo. Hindi po yun. Sabi po sa binasa ko kanina sa Ephesians 2:8 and 9, hindi po sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So dapat po ang pananampalataya po natin ay tama. Ang pananampalataya po natin dapat ay kay Kristo at sa kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at ang kanyang pagbuhay na maguli. So, tingnan ko lang, basahin ko lang po sa Romans 5:8, ano pong ginawa ni Kristo para po sa atin? Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, okay, pakinggan po ninyo, si Kristo ay namatay para sa atin. So, namatay po siya para sa inyo, para sa akin, para po tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at mapunta po tayo sa langit. Dahil hindi po tayo perpekto, meron pong sinugo ang Diyos na tao na perpekto at yun po ang kanyang bugtong na anak ni Yesu Kristo. Siya po ay tao, nagkatawang Diyos po siya na nagkatawang tao, pero perpekto po siya. Never po siya nagkasala. Never po siyang sumuway sa utos ng Diyos. Lahat po ng ginawa niya mula nung nabuhay siya bilang tao hanggang sa siya po'y mamatay sa krus, perfect po. Wala po siyang kasalanan, walang bahid ng kasalanan o pagkakamali sa kanyang buhay. Kaya siya po ang nararapat na pananampalataya natin upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan, maligtas tayo sa lawa ng apoy sa impyerno at mapunta po tayo sa langit. So, ano pong gagawin natin para po natin matanggap ang handog po na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Okay? So Romans chapter 10 po, verses 9 to 10, ito po yung sinasabi ng Biblia na dapat po natin gawin upang matanggap po natin ang handog. Ganito po kasi, no? Pagka Christmas po, kaya birthday po ninyo, meron kayong mga handog na tatanggap, no? At binibigay po yon ng mga kaibigan nyo o kaya ng inyong mga pamilya o mga kamag-anak. Isipin po ninyo, kung yung handog na yon na binibigay sa inyo ay hindi nyo tanggapin, sabi nyo, ay ayoko yung handog na yan, ayoko tanggapin yan. So, ano ibig sabihin po? Yung handog po ba na yon ay mapapasa inyo? Naturally po, hindi. Kasi, nireject po ninyo. So, ngayon po, nagbibigay ang Panginoong Hesus ng handog sa inyo. Ang handog ng buhay na walang hanggan. Handog na mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Handog na kayo maging matuwid sa mata ng Diyos. So, kung tatanggapin po niyo yung handog na yon, then, mapapasa inyo yon at magkakaroon po kayo ng personal na relationship kay Kristo. So, ganoon din po. Pero kung hindi nyo po tatanggapin yung handog, then, wala po kayong matatanggap na blessing. Wala po lahat ng benefit na yon. So, ganito po ang gagawin natin. Sabi po sa Romans 10:9 to 10, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng inyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya kayo sa inyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay, ano sabi po, maliligtas ka. Yun po yung pangako ng Diyos. Ipapahayag po ninyo sa inyong bibig na si Jesus ay ang Panginoon at maniwala kayo, manampalataya kayo sa inyong puso na siya po'y binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay. Ang pangako po niya, magkakaroon po kayo ng kaligtasan. Mapapatawad ang inyong mga kasalanan, kayo po'y magkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo at kayo po'y mapupunta sa langit the moment na kayo po'y bawian ng buhay sa mundong ito. Verse 10, Romans chapter 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. So, ganito po ang panalangin. Kung nais po ninyong manalangin, tanggapin po niyo si Kristo at magkaroon kayo ng personal na relasyon sa Kanya, mapatawad sa inyong mga kasalanan, at kayo po'y mapunta sa langit kapag kayo po'y namatay, ganito po ang nais nyong ipanalangin sa Kanya. So, sumunod po kayo sa akin. Hindi naman po exactly word for word, but ganito po ang halimbawa ng panalangin. Dahil sabi po dito,
Romans 10:9, ipahayag sa pamagitan niyang bibig na si Jesus ay Panginoon at manampalataya sa inyong puso na binayay siyang muli ng Diyos. So, yun po ay gagawin natin sa pamagitan ng pananalangin. So, manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Hindi ko po maililigtas ang aking sarili sa aking mga kasalanan at hindi po ako mapupunta sa langit sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa, sa pamamagitan ng aking reliyon o ano pa man dito sa mundong ito. Ngunit naniniwala ako na si Kristo ay namatay sa krus at nabuhay na maguli at ako po'y maliligtas sa aking mga kasalanan, ako po'y mapupunta sa langit sa pamamagitan ng pagtanggap ng handog na buhay na walang hanggan na iniaalay po niya sa akin. So Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong handog at itinuturing ko po si Jesus na aking Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa personal na relasyon kay Kristo. Itong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung nanalangin po kayong ganon, si Kristo po ay nasa inyo na po. Meron po kayong personal na relationship kay Kristo. Kayo po ay napatawad sa inyong kasalanan. Kayo po ay ligtas na. Kayo po ay pupunta sa langit. Yun po ang pangako po niya at ang pangako po ng Diyos ay hindi po napapako. So sa katapusan po, kung gusto po niyong lumago pa po, karoon pa ng mas malalim na pag-aaral sa ating Bible study sa araw na ito, take down po ninyo itong mga questions na ito at sagutin po ninyo sa inyong sariling mga oras. Maaring meron po kayong mga time na gustong i-spend with the Lord pag nagbabasa po kayo ng Bible, then sugutin po ninyo itong mga tanong na i-display ko po sa slideshow. Una-una, naranasan mo na ba ang pagbabagong espiritual sa pamamagitan ni Kristo? Okay? Kung kayo po'y Kristiyano na, then nangyari na po ito. Kung hindi pa po kayo Kristiyano, then kailangan po niyong pag-isipan ito na magkaroon ng pagbabagong espiritual. Pangalawa, may bahagi pa ba na inyong puso na hindi pa lubusang isinusuko sa Diyos? So, ibig sabihin po to, yung bahagi po na inyong buhay na parang kinikip mo pa sa inyong sarili at ayaw pa nyo isuko sa Panginoon. Kailangan isurrender po natin lahat sa Panginoon upang patuloy po niya tayong baguhin. Pangatlo, ano pong bunga ng Espiritu ang makikita sa inyong buhay ngayon? Yung binasa po natin kanina sa Galatians chapter 5:22 to 23. Alin po doon sa inyong evaluation, sa inyong examination, inyong buhay, ang mga katangian na pinoposes niya po sa ngayon? At kung hindi pa po niyo nakakamit pa yung mga katangian na yon, din ipanalangin po natin sa Panginoong Hesus na patuloy po kayong baguhin niya. Pang-apat po, paano mo mapapalago ang bagong pusong bigay ng Diyos sa pang-araw-araw po ninyo na buhay? So, halimbawa po niya, pananalangin, pag-aaral po ng salita ng Diyos, pag-attend po ng mga iglesia na nagtuturo po ng Biblia at yung fellowship po sa mga kapwa natin ng mga Kristiyano. Yung pong mga halimbawa pa at marami pong halimbawa pa at manalangin po kayo. Ipapahayag po sa inyo ng Panginoon ang ang mga bagay-bagay na nais ninyong, na dapat ninyong gawin upang kayo po'y patuloy na lumago. At panghuli po, kanino mo maibabahagi ang pag-asang ito ng bagong buhay kay Kristo? Kung tayo po'y mga Kristiyano na nais po ng Panginoon na ipahayag po natin ang salita ng Diyos sa ating mga kapwa-tao, especially sa ating mga kapwa mag-aaral, sa ating mga kapwa magtatrabaho o naghahanap buhay, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga asawa, kung sila po ay hindi pa po ligtas at wala po silang personal na relationship kay Kristo. Okay? So, tindaan po natin yon at nawa ay patuloy pong ipagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. So, hanggang dito lamang po. Babalik na naman po tayo next week sa ating Filipino Bible Study. Okay? Sa susunod na study po natin, sisimulan po natin ang
Hebrews 11, yung tinatawag natin na Hall of Faith. Okay? So nawa, join po kayo ulit sa amin dito sa Facebook. Hindi lang po sa Facebook, i-upload ko rin po to sa YouTube later on. Okay? Under Richmond Bible Baptist Church. So salamat po again. Ito po again si Pastor Allen Salamatin from Richmond Bible Baptist Church dito po sa Richmond, British Columbia, dito po sa Canada. So salamat po. Maging maayos po sana ang inyong araw at ang inyong weekend at nawa ay patuloy po kayong baguhin ng Panginoong Diyos at isurrender po ninyo ang inyong sarili. Patuloy po kayong ah, lumago sa inyong pananampalataya kay Kristo. Salamat po muli at pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos.